importante pala kung bakit nandito yung ating mga commissioners, at least 4 sa kanila. Aside from nag-observe sila dito nung eleksyon, nung halalan na talagang naano sila na mabilis at saka maayos maski doon sa mga polling precincts nung ginagawa yon, yung botohan. Kailangan nilang i-brief ang bawat territory. Nagpunta na sila ng San Francisco, nagpunta rin sila ng Los Angeles, pupunta naman sila after dito sa DC, pupunta sila ng Canada. Dahil ito yung mga napiling lugar, sa marami, mga 10 yata yon, na magpa-pilot yung online voting natin sa May 2025. Meaning, na sila, hindi na nila kailangan pumunta sa ating mga consulate o kaya ay sa embassy natin to vote. Na mag-day off pa or itataon nila ng mga 3 Sundays before yung botohan natin. Talagang hindi in-edit yun, ha? Nakita ko sarili ko naglalakad kunwari doon sa sino nag-edit dito? Si Bong ba? Okay, anyway. Yari ka na naman, Bong. Strike 2 ka na. Siyempre, dahil wala akong cameraman, kunwari, kinukulang ko sarili ko, di ba mo doon? Alam mo naman, kailangan para-paraan ka dyan na may cutaway ka. Anyway, so yun yung isa sa mga importanteng ginagawa nila. Kasi nga, maninibago yung mga tao dahil alam nila manual pa rin kahit na absentee voting, pupunta ka pa rin talaga sa mga lugar, di ba? Na kung saan ka pwedeng bumoto. Pero ngayon, online na at ito yung magsisimula sa May 2025. Pero para lang doon sa mga napili na mga territories, hindi pa lahat kasi nga aaralin. Kumbaga, ito pa yung magiging test case kung pwede na rin yan gawin sa Pilipinas na tayo ay hindi natin kailangan maghintay tulad din sa Amerika. Ng election day, pwede na tayo mag-accomplish sa mga sarili natin online or via but sa advance kesa doon sa mismo araw. Jovi, gusto ko lang itanong kung meron ka namang mga nakausap dyan ng mga kasamahan natin sa media, even yung mga local or yung mga taga-ibang bansa, yung mga nag-observe din dun sa elections nila. Kasi ang sinasabi ngayon, parang naging test daw ito for yung parang legacy media or traditional media versus yung mga, halimbawa yung sinasabing deliberate talaga na magkalat ng wrong information, disinformation. May mga nakapag-discussion ka ba dun sa mga ibang taga-media dyan? Oo, kausap ko si TJ. Diba? ABS, oo. Ng ABS-CBN. So, dahil isa lang yung pwede ka talagang tumayo dito for stand-upper ng madaling araw na hindi ka masisitan. Dahil ginagawa mo dyan, di ba? Doon sa US Capitol. Well, hindi naman talaga kami seryoso nag-usapin tungkol sa mga fake news sa lumabas. Pero alam niya na problema, parang ina-acknowledge siya na problema rin naman yung talaga dito. And dito sa hotel ko, maraming dito sa hotel ko sa Nakatulira ay maraming foreign media dito. In fact, doon sa yung parang rooftop na doon ako nag-report sa ilang edisyon natin. Ay doon din sila nag-report kasi doon yung kita yung view ng city. Parang problema sa kanila, tapos problema rin daw pala dito, Ruth. Na yun na nga, na parang kung gusto manggulo ng alleged, kasi parang kailangan natin. Wala pa akong talagang personal knowledge about yung mga Russians ng gugulo by kung ano-anong paraan, di ba? Ay problema rin talaga dito at muntik maka-apekto, pero hindi naman kasi nagtuloy-tuloy pa rin naman yung halalan dito at yung paglabas ng boto. Okay. Sige, Jovi. Magiging problema natin sa 2025. I'm sure. Kaya gusto ko rin malaman. Sophisticated. May sophisticated yan, yung mga AI na yan. We don't hate that, diba? Pero sabihin, baka lang magamit na ilagay yung mukha ni ganyan sa something, diba? Kumbaga big factor na siya kung paano makaka-influence ng voters. Correct. So babantayan natin yan. Para hindi tayo mabiktima. Nako, Jovi, maraming salamat sa report mo.